Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Isa po sa iniiwasan kong tema ay ang politika. Mahirap pong pumasok at pag-usapan ng politika. Bakit po? Sa politika, sabi nga po, there is no permanent friend and there is no permanent enemy. Sa politika, kaibigan mo ngayon, kaaway mo sa susunod na buwan. Kaaway mo ngayon, kaibigan mo sa susunod na buwan. Ganon daw po ang politika. At pagka nagsalita ang simbahan sa politika, ang sinasabi, nakikialam ang simbahan. Maliwanag naman ika sa Constitution 1987, Article 2, Verse 6. Ito po ang sabi sa Article 2, Verse 6, separation of church and state. Yun ang palagi po nilang sinasabi, magkahiwalay ang simbahan at ang gobyerno. Alam niyo po, hindi po yun ang ibig sabihin ng Article 2, Verse 6. Ang ibig pong sabihin ng separation of church and state ay ito. Ang sino mang tao ay may karapatang pumili ng kanyang relihiyon. Hindi pwedeng diktahan ng pamahalaan kung ano ang iyong relihiyon. Kaya, ang sino mang tao, kung saan siya nalalapit sa Diyos, pwede siyang sumama doon sa relihiyon na yon, ayon sa Article Verse 6. Yun po ibig sabihin. Pero hindi ibig sabihin na ang simbahan ay hindi pwedeng makialam. Kaya nga po, yun po yung nakalulungkot, na palagi na lang pinagbibintangan ng simbahan, bakit ba kayo ay nakikialam sa pamahalaan? Kaya nga po, mahirap na topic yung politika. Kaya nga lang wala po akong magagawa. Dahil ngayon, yun po ang hinihingi. Hindi dahil sa malapit na po yung barangay election. Dahil yun ang pinakatema. Yun po ang pinakatema ngayon. Merong gustong ipaalaala sa atin ng Diyos sa ating pagdiriwang ngayon. Una, ang lahat ng posisyon at kapangyarihan ay mula sa Diyos. Yun pong pinapaalala sa atin na ang lahat ng posisyon at kapangyarihan ay mula sa Diyos. Ang problema po kasi, pagka naposisyon na, akala mo na Diyos siya. Hindi po ganon. Dahil, kaya siya nasa posisyon dahil pinagkatiwalaan siya ng Diyos. Ano po ang ebidensya? Tingnan po natin yung ating unang pagbasa. Galing sa aklat ni Propeta Isaías, si Haring Sero ang naging hari ng Persya. Ang Persya ang tumalo sa mga taga-Babilonya. Ang Babilonya ang tumalo sa mga Israelita at sa loob ng 70 taon, sila ay nandoon na pailalim sa mga taga-Babilonya. Pero tinalo po sila ng Persya at ang Diyos po ang nagsalita. Ang sabi po sa ating unang pagbasa, ikaw, Sero, ay pinili ko. Kahit hindi mo ko kakilala, pinili kita upang maging hari ng mga bansa. Tatalunin mo ang mga bansa at ikaw ang magtatagumpay. At eto pa po, palalayain mo ang aking bayang Israel at ibabalik mo siya sa kanyang sariling bayan. Nangyari ang lahat ng ito upang malaman ng lahat na ako ang Diyos, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako lang ang Diyos at wala ng iba.
Di ba? Yun ang pinapakita po. Na ang posisyon, ang kapangyarihan ay mula sa Diyos. Paalala ko lang po sa inyo, nung kausap ni Jesus si Pilato, ano po ang sabi ni Pilato kay Jesus? Alam mo ba na pwede kitang mapalaya, pwede kitang ipapatay sa krus. Pero no, sabi ni Jesus, magagawa mo lang yan dahil pinayagan ka ng aking Ama. Yun po ang maliwanag. Magagawa mo lang yan dahil pinayagan ka ng aking Ama. Ang posisyon, ang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Kaya dapat maging maliwanag yon. Yun po yung unang tinuturo. Ito ay ikalawang tinuturo. Vote responsibly. Sa atin pong pagboto, lalo na sa susunod na Lunes, bumoto po kayo ayon sa inyong konsensya, hindi ayon sa presyo. Huwag niyo pong ibenta yung boto niyo. Karapatan niyo po iyon. Ibebenta mo pa. Father, palay na po ang lumalapit sa manok. Kasi Father, binibigyan po kami. Sige, kung binibigyan ka, saan ba galing yan? Pera mo rin yan. Bakit po? Dahil yan ay buwis mo. Pagka nanalo yun, sa kanya babawain yung binigay sa'yo. Di ba? Yun, ganun po nangyayari. Kaya please po, iboto ninyo yung ayon sa konsensya ninyo. Huwag kayong magpapresyo. Tandaan niyo po, nakasalalay sa ating botohan ang kinabukasan ng inyong anak at inyong mga apo. Bumoto po tayo ng maayos, ayon sa ating konsensya. Father, kasi naman bakit ba nakikialam ang simbahan? Hindi po nakikialam ang simbahan. Dapat po ang simbahan at ang gobyerno, ang pamahalaan ay magtutulungan. Para lang po mag-asawa yan. Yung pong mag-asawa, hindi pwedeng palaging nag-aaway. Ako ang hari, ako reyna. Sa buhay may asawa, dapat yung mag-asawa nagtutulungan para sa pamilya. Ganon din po, ang simbahan at ang pamahalaan ay nagtutulungan para sa mga Pilipino, para sa ating bansa. Kaya hindi po pakikialam ito. Ang simbahan po ay nagsasalita pagka merong mali. O bigyan ko po kayo ng halimbawa. Gusto na pong payagan ng abortion. Kahit kailan di papayag ang simbahan na payagan ng abortion. Bakit ho? Ano kasalanan ng bata para patayin? Wala naman siyang kasalanan. Kasalanan bang siya yung nabuo doon sa sinapupuno ng nanay niya? Ano kasalanan niya? Wala. Ano karapatan nating patayin yung bata? Kaya hindi papayag ang simbahan sa abortion. Ito po, pinagtutulakan ng ating mga kongresista, payagan na ang divorce. Pagka ayaw mo na sa asawa mo, palitan mo na. Yun po, yung gustong sabihin. Si Kuya, hinawakan si Mrs. No? Ano yan? Pagka ayaw mo na sa asawa mo, papalitan mo na? Ano yan? Parang damit. Eto, paborito kong damit, araw-araw suot. Nung naluma na, ala, nabasahan na lang. Hindi basahan ng asawa mo. Ang asawa mo ay biyaya ng Diyos. Bakit nung nagdiligawan kayo, gandang-ganda at poging-pogi ka? Ngayong mag-asawa na kayo, ayaw na? Di ba? Kaya ang simbahan ay hindi papayag sa divorce dahil maliwanag. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao. Ito pa po. Bakit ang simbahan ay hindi pumapayag sa death penalty? Father,
Kriminal naman po yung papatayin eh. Napakasama na po niya. Bakit ayaw pa kayong pumayag sa death penalty? Kasi po, naniniwala ang simbahan ang turo ng Diyos. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat buhay, pwedeng magbago. Paano pa magbabago yung patay kung patay na? Kaya meron nga pong kulungan para yung kriminal ay magbago. Kaya hindi papayag ang simbahan sa death penalty dahil napakahalaga ng buhay sa Diyos. Di ba? Pakikialam ba yon? Hindi. Sinasabi lang kung ano ang turo ng Diyos at kung anong katotohanan. At panghuli, ito po, kahit po sino ang manalo, kung yung mga tao ay hindi magtutulungan at magkakaisa, hindi magkakaroon ng pagbabago. Kaya nasa tao yung pagbabago. Wala dun sa pinuno. Dapat magkaisa ang mga tao. Tulungan yung pinuno. Tulungan kung sino yung ibinoto. Hindi yung pagtapos na eleksyon, bawi-bawi na to. Hindi po ganun. Kaya tayo ay tinatawagan, una, maging mamamayan ng langit. Ikalawa, maging mabuting mamamayan ng mundo. Hindi pagka nasa loob ng simbahan, napakabait. Paglabas ng simbahan, napakapait. Napakapangit ng ugali pagka nasa labasan ng simbahan. Hindi po ganun. Kaya tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon sa ating banal na pagdiriwang, ibigay sa Cesar ang sa Cesar, ang sa Diyos ang sa Diyos. Bilang Katoliko, patuloy nating mahalin ang Diyos. At bilang mamamayan ng lupa, patuloy tayong magmalasakit sa ating kapwa. Dahil tayo ay mabuting Katolikong Pilipino. Amen.